Chapter 99, Assassin and Ninja. Nag-umpisa nga ito nang humanga si Shido sa play na pinamalas ni Karasu. Proud namang nakangiti sa nagawang gol ang huli. Anyway, may caption pala ito na, ang number 3, Karasu Tabito ay parang kidlat ang galaw. Patunayan mo ang iyong sarili sa larangang laban ng napiling malakas. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinalakay ni Isagi ang naganap na play tungkol sa galing ni Karasu sa pagdala ng bola at bihasa sa pamamaraan ng pagkukunwari. Nang makitang nag-iisip si Isagi, nagsabi si Yori tungkol kay Karasu, isang assassin na gumagamit ng matalas na pagsusuri sa kakayahan ng kanyang kalaban para talunin ito. Ayon din kay Yori, mukhang ang mga mata nito ay nakatutok kay Isagi. Bakit nga kaya focus si Karasu kay Isagi? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng laban. Mabalik tayo sa kanilang pag-uusap. Pansin ni Isagi na maraming alam ito kay Karasu. Tinanong niya kung kilala niya ito. Sumagot naman si Yori at sinabing magkakilala sila bago pa pumunta sa Blue Lock, since pareho sila ng team sa Kansai High School. Nagpayo si Yori kay Isagi na huwag itago ang kanyang kahinaan kay Karasu. Sa halip, kailangan niyang makipaglaban gamit ang kanyang kalakasan. Naintindihan naman ito ni Isagi at nagpasalamat. Inalala nga niya ang kanyang kalakasan, ang spatial awareness of the ball movements at direct shoot. Nag-umpisa uli ang laban. Bola naman ngayon ng Team A. Pinasa nga agad ni Rin ang bola kay Shido. Mula kay Shido, sinabi niya kay Isagi na subukan nila uli ang nakaraang ginawa, sabay pasa ng bola. Pagkatanggap dito ni Isagi, naisip niya na silang dalawa ni Rin ay gagamitin ni Shido para buwagin ang depensa ng kalaban, habang ito naman ang tatapos sa goal. Samantala, hinabol ni Karasu si Isagi. Hinarangan din nito ang papasahang ruta kay Rin. Naasar nga si Isagi dahil sa ginawa ni Karasu. Dagdag pa ang kamay nitong nakaharang sa kanyang paningin. Bago pa makapagpadala ng pasa si Isagi, binangga na siya ni Karasu na siyang dahilan ng pagkasira ng kanyang balanse. Alam ni Isagi na matatalo siya at maaagaw ang bola dahil sa lakas ng katunggali. Nagsalita nga dyan si Karasu tungkol sa pagiging ordinaryo ni Isagi kapag one-on-one na nga ang labanan. Inilayo ni Karasu si Isagi sa bola. Gamit ang kanyang kamay, napanatili nito si Isagi sa kanyang kinakatayuan na siyang dahilan ng pagkaagaw sa bola. Dahil sa galaw na ginawa ni Karasu, naalala ni Isagi na ganito din ang nangyari nang una silang mag one-on-one. Ginamit nga nito ang kamay para kontrolin ang kanilang distansya at kunin ang bola. Nagsalita uli si Karasu. Sinabi nitong si Isagi ang humihila pababa sa kanilang team. Sa part naman ni Shido at Nanase, sila'y nag-aabang sa daraanan ni Karasu para tulungan si Isagi na ibalik sa kanila ang bola. 3 versus 1 na nga ang naganap. Napapalibutan na nila si Karasu. Ngunit, nagawa pa nitong ngumiti sa kanyang kalagayan. Samantala, gumawa ng hakbang si Otoya para tulungan si Karasu. Dumaan siya sa blind spot ni Yori at Rin. Nakita naman ni Karasu ang ginawa ni Otoya, kaya ipinasa niya ang bola dito. Pagkatanggap ni Otoya sa bola, mabilis ang naging pagtakbo nito at pagdribble ng bola papunta sa goal. Madali nga itong naka-score dahil sa galaw nito na parang ninja. Ang kasalukuyang score, 2-1. Lamang ng isa ang Team B. Nagkomento nga si Yori sa naging play ni na Otoya at Karasu, na ang combo ng dalawa ay siya rin ginamit nila nung second selection at ang kanilang offensive strategy ay ang pinakamahusay sa pamamaraan dito sa Blue Lock. Sa part naman ni Isagi, naisip niya na ang kombinasyon ng dalawa ay walang kahinaan at malakas sila. Nagkomento nga rin dyan si Nanase na hindi sila number 3 at 4 para lang sa wala. Samantalang ang naging komento naman ni Rin ay pasuplado. Nagsimula na nga uli ang laro. Ball possession naman ngayon ng Team A. Inaaya ni Isagi si Rin na gamitin siya, ngunit hindi siya pinansin nito. Pinasa na nga ni Rin ang bola kay Yori. Nagsabi din siya na kailangang tugma ang kanilang galaw. Nagpasahan na ng bola ang dalawa.
Pansin dito ni Isagi ang pagkopya ni Yori sa kanyang 1-2 pass at galing nito sa pagpasa. Samantala, malapit na si Rin sa goal nang humarang at nagsalita si Otoya tungkol sa pagiging kapatid ni Rin sa isang kahanga-hangang soccer player na si Itoshi Sei. Dahil sa narinig ni Rin, tumingin siya ng matalim at gumawa ng pag-atake. Ngunit, mabilis ang naging galaw ni Otoya. Sa kabilang banda, nagsalita nga dyan si Shido habang tumatakbo, hinihingi niya kay Rin ang bola dahil sa hindi nito malagpasan si Otoya nang nag-iisa. Dumating nga rin dyan si Chigiri at sinabing pipigilan niya si Shido. Sa pagdating ng dalawa, na-analyze ni Rin ang gagawing play. Gamit ang paa, tinapik niya ang bola pa kanan at tumira. Dumaan ang bola sa blind spot ni Chigiri na siyang kinagulat nito at ni Shido. Sa part naman ni Isagi, pinaliwanag niya ang naganap na play. Ginamit ni Rin ang galaw ni Shido bilang panakip. Kinuha rin niya ang pagkakataong iyon para itago ang galaw sa goalkeeper. Isang blind shot goal ang nagawa ni Rin. Puntos para sa Team A. Sa nangyari, nagkomento sina Otoya at Karasu. Samantalang si Isagi naman ay namumblema dahil sa wala pa siyang nagawa ni kahit isa. Dito na nga nagtapos ang chapter 99.